Hi guys, in this video, tuturuan ko po kayo kung paano niyo i-automate yung inyong mga job application or paggawa ng cover letter or yung mga 1-minute introduction sa tuwing mag apply kayo as a virtual assistant or as a freelancer, di ba? So, kung nahirapan kayong gumawa ng cover letter ng 1-minute introduction, in this video, matututunan nyo kung paano makagawa ng workflow using Claude Code in order for you para makapaggawa kayo ng mas mabilis, no, at hindi kayo masyadong mahirapan. So, yeah, before, no, nakita niyo naman dito sa diagram natin, before, usually, pag nakakita tayo ng job post, kagaya nito, ang ginagawa natin ay bumubukas tayo ng mga lumang cover letter na nagawa natin. Pinapalitan natin yung pangalan, yung mga posisyon, and nagpapadala tayo ng generic cover letter, no? Ito, yung mga generic cover letter. At usually, it takes like 30 to 45 minutes para gawin lahat yon. Pero dito, no, gagawa tayo ng workflow kung saan we're going to use Claude Code and then we're going to run yung tinatawag nating job apply skill. And then ipopost natin yung URL or yung site, no, kung saan mo nahanap yung job post. For example, ito, online jobs, ito, may job post gagawin natin. And then si Claude na yung bahalang gumawa nung cover letter para sa atin. So gagawa tayong workflow kagaya nun. Then pakita ko lang po sa inyo yung finished product, no? So ano ba yung kailangan natin gawin? So for example, ganito yung mangyayari. Pag open natin yung VS Code, no, kung saan nakatira si Claude Code, gagawa lang tayo ng skill kagaya nito, yung job apply, and then ipe-paste natin, no? Ipe-paste natin yung job post coming from Upwork or online jobs. Copy mo lang yan. Then, pe-paste mo dito. Tapos, ang mangyayari dyan, babasahin ni Claude Code yung ah, job post na yon and then gagawa na siya ng cover letter. No? So, yun yung um, gagawin natin ngayon. Yun yung ituturo ko sa inyo. Kagaya ng ginagawa niya ngayon ah, sa harap nyo. Yan. Okay, tapos na, no? So, ang bilis lang, guys. Nakagawa na si Claude ng cover letter. So, kung mapapansin nyo, itong part na to, ito na yung nagawa ni Claude Code na cover letter para sa atin. So, Digitox, no? Nakalagay doon sa umpisa, Digitox. Kasi doon sa job post, meron siyang specific na special instruction, no? Include the word Digitox in the application. So, kailangan may Digitox. So, nabasa ni Claude Code yung special instruction. So, ibig sabihin, malalaman ni client na binabasa natin yung job post niya. And then, sa susunod niyan, binigay niya na yung cover letter no gusto niya sabihin uh, para ano tayo, para ma-hire tayo for the position. So, ginawa niya na rin yung cover letter. And then, meron ding tayong pinrogram na just in case you need in introductory video para masunod nyo to or kung gusto nyong mag-record ng sarili nyo, kung kailangan nyo ng script, no, para masend din kay client, no, or kung gusto nyo mag-record ng long video, ito yung gagamitin yung script para doon sa job post na to. So, yun yung gagawin natin on this video. Pero bago ang lahat ng yan, guys, ano ba yung kailangan natin para magawa itong project na to? First of all, kailangan natin ng Claude subscription. So hindi niyo po magagawa to kung yung Claude nyo ay free lang. Dapat meron kayong Claude Pro, at least Claude Pro subscription para magamit niyo po yung Claude Code. And also, kailangan po natin ng Visual Studio Code, no? Ano po ba 'yan? Ito po 'yan, no? Ito 'yan. Si Visual Studio Code. So dito natin ititira si Claude Code. So dito natin siya gagalawin, no? Dito tayo mag-create ng mga prompts para mas mapadali po yung buhay natin. So kailangan nyo pong i-install yan, no? I-download nyo lang po itong Visual Studio Code sa code.visualstudio.com. So dito nyo pwedeng i-download yan para magawa nyo po yung ating project. And syempre, kailangan nyo po kailangan nyo install yung Claude Code nyo po, no? Kapag na-install nyo na tong Visual Studio Code, kailangan nyo itong i-install yung Claude Code for VS Code, no? Na plug-in, guys. So, punta lang kayo dito sa sa extension,
Then hanapin nyo lang po yung Claude Code for VS Code. And then i-enable nyo lang po yan. I-install nyo lang po yan. Kasi yung sa akin naka-install na. Hindi ko siya pwedeng pindutin. So install nyo lang po yan para magkaroon kayo ng orange na ganito. Yan, ito. Yan, lalabas to. So, lalabas tong orange na to, guys. Itong kulay orange na to. Yan, no? Pag pinindot nyo yan, pwede na kayong mag-prompt, no? So, yan na yung mga kailangan nyo in order for you to do this project. So, yun na, guys. And also, kailangan nyo rin po ng prompt, no? Yung gagamitin nating prompt, ito yung job application workflow prompt na gagamitin natin para doon sa Claude Code kasi i-feed natin tong prompt na to. And also, ano pa ba yung kailangan natin? Kailangan din po natin ng bukod sa prompt is yung about me profile, no? Kung sino kayo kasi syempre, para makagawa kayo ng workflow, kailangan kilala din kayo ni Claude. Alam nila kung kilala rin kayo niya, kung sino ba kayo, ano yung kaya nyong gawin, no? Are you an SEO expert? Are you a virtual assistant? Are you an executive assistant? So kailangan din po ng about summary, no? So kung wala pa kayo nito, alam ko wala kayo nito, pwede nyo pong gamitin yung inyo pong mga LinkedIn profile, no? Yung LinkedIn profile nyo po kasi, kung meron kayong LinkedIn profile yan, ito, yung LinkedIn profile nyo, meron kayong parang resume pag sinave nyo yan as PDF, no? So kung naka-optimize po yung LinkedIn profile nyo, kung meron kayo ditong mga Chubachenes, yung mga work experience, kung sino kayo, ano yung trabaho nyo, pwede nyo po yung pindutin itong 3 dots na to at isave nyo po as PDF. So ano ba yan? So iyan po yung pinaka-profile nyo. Yan yung pinaka-profile nyo na malalaman ni Claude kung sino ba kayo kasi kailangan natin yan guys para sa inyong application kasi babasahin ni Claude yung profile nyo para maintindihan niya kung sino kayo para makakagawa siya ng cover letter based dun sa resume nyo, no? So, ganun lang kasimple yon guys. So, gawin na natin, no? Step by step. So, yan, step by step tayo. Una, syempre, bubuksan natin si Visual Studio Code. So, ito po yung Visual Studio Code. Wala siyang laman, no? So, ang gagawin nyo lang po is open kayo ng folder or gagawa kayo ng workflow yung project nyo, no? New folder. Type nyo lang po na job application workflow. Yan. Kunyari, yan. Title nyo lang siya na job application workflow. So, yan. So, makikita nyo dito, wala pang laman yan, di ba? And then, meron tayong Claude Code na makikita nyo yung orange dito. Yan, itong orange na to sa taas. Pindutin nyo yan. Tapos, X nyo lang tong nasa gitna. Okay? So, ang una natin gagawin, guys, is i-install natin yung Claude.md file natin. No? Ano ba yung Claude.md file, guys? Yung Claude.md file, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung Claude.md file po ay yung ginagamit natin para basahin ni Claude para mas mapadali yung trabaho natin, no? Meron tayong video about this eh. Kung mapapanood nyo po yung unang tawag dito, yung una nating wait lang, hanapin lang natin yung Claude.md file. So, drag natin dyan. So, ito yung Claude.md file. Ito yung prompt, no? Ito yung system prompt na susundin ni Claude muna para magawa natin yung workflow. So, ang una nating sasabihin sa kanya, run this project with the Claude.md file or read the Claude.md file first. Yan. So, yan yung una nating gagawin. So, para sa mga hindi pa po nakakapanood or ano ba yung Claude.md file, panoorin nyo lang po yung unang video natin about Claude.ai, no? Para mas maintindihan yung mabuti. Pero, madali lang po siyang intindihin. Si Claude.md file po ay, yan, ito. Si Claude.md file po, yun yung tawag nating markdown file. So, yung markdown file po, it consists yung system na binabasa po ni Claude, Claude Code Agent, yung orange, na sa tuwing mag-uutos tayo, babasahin niya po yung system na yon, yung sunod-sunod na step-by-step system, in order for him or her, kung babae man yan si Claude, na mapadali yung trabaho niya. So, yun lang po yung function nun. So, babasahin niya
yung tinatawag nating claude.md file. So yan, no? So binasa niya yung claude.md file. There's nothing to run yet. What would like to build, for example? So yan, nabasa niya na yung claude.md file, pero tinatanong niya tayo, ano ba yung workflow na gagawin natin? So naka-ready na po yung prompt natin, no? Yung panggawa natin ng tinatawag natin yung, asa na yan? Board view, yung ating prompt na job application flow prompt. So ikakopy lang natin to. And then, ipipaste natin to guys, dito sa Claude MD file. So guys, yung prompt na to guys, ilalagay ko lang din dyan sa description or just comment lang po yung Claude prompt para mabigay ko po sa inyo tong prompt natin. No? So yan, no? Paste lang natin dyan, no? Yung prompt natin para magawa po yung workflow para dun sa ating automatic job application process. So, yan, kasalukuyan binabasa niya. So, ayan, no, yung I want to create a workflow that will instantly give me a cover letter and 1 minute script for an introductory video whenever I'm trying to apply to job posts in Upwork or other online jobs opportunities. Here's something that I want to happen. Job application generator. What to do when I give you a job post URL, do the following steps in order. So, step by step na po yan, guys. No? Sinabi ko na dyan kung ano yung gagawin niya. Like, step 1, scrape the job post. Ibig sabihin, babasahin niya po yung job post, no? Using the Firecrawl MCP, no? Na tinuro po natin doon sa ating Claude Code tutorial last week, no? So, kung hindi mo pa napapanood yun, kailangan panoorin mo yun para mas maintindihan mo din tong mabuti. No? So, ayan, may tinatanong siya, what's your professional background? Ayan, tinatanong niya tayo kung sino ba kung sino ba tayo, no? So, ang gagawin natin ay type it now, no? Kasi sabi niya dito, guys, what's your professional background? Please share your name, what you do, your top 3 to 5 skills and 1 to 2 specific results or achievements with numbers if possible. Like, I helped SaaS client reduce churn by 22%. This goes into your profile so every cover letter script is personalized to you. So, technically guys, bakit niya tayo tinatanong? Kasi hindi niya pa tayo kilala, no? So, that's the reason why guys, kailangan nyong i-provide yung about me nyo, yung about me profile nyo. Yan, ito, yung about me profile ko, ito yon. So, kung wala kayo nito, paulit-ulit natin siya sabihin, kung wala kayo nito, pwede nyo itong kopyahin sa resume nyo. Pwede nyo i-upload yung resume nyo dito kay Claude. Or, uh, download nyo tong link. Kunyari, may LinkedIn, optimized LinkedIn kayo. Download nyo lang yung LinkedIn nyo. Save nyo yan as PDF. So, magkakaroon kayo ng ganito. Tapos, pwede nyo tong i-upload din dito, no, sa VS Code. Pero tayo, itatype na lang natin, no. Submit answers. So, copy muna natin yung about Chad Godoy. Copy natin yan. And then, ipipaste natin dito. Yan. About Chad Godoy. Para malalaman niya, 'di ba? Syempre kailangan niya guys malaman kung sino tayo kasi hindi siya makagawa ng cover letter kung hindi niya tayo kilala. So yan, binabasa niya kung sino tayo, no? Ayan. Yung mga nagawa ko na YouTube channel kasi ito mostly yung mga ina-apply ko kasi guys, 'di ba? YouTube management, YouTube job post. So yun yung laman nung sa akin. So iba-iba tayo. Pwede kayong maging EA, no, executive assistant. Um, Depende kung anong gusto nyo. Pasensya na kayo guys kasi pahid ako ng pahid sa ilong ko. Nakat kasi ako ng blade nung nag-aahit kaya dumudugo. Sobra kanina pa yan dumudugo. So ayan, no? Job application generator workflow. Chad needs a system that takes any job post, URL, Upwork or otherwise and instantly produces a personalized cover letter and a 1-2 minute video into script, but both tailored to specific posts and grounded in his real background as a YouTube manager, strategist with 9+ years of experience. The project follows the WAT framework. This agent orchestrates a deterministic Python tool, handles the scraping and a workflow markdown file, defines SOP. So, ayan, no? Ayun na. Chad adds his Firecrawl API key to .env, blah, 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 blah. Select the text in the preview to add comments. Yes, manually unapprove edits. Yes.
Yes ka lang. Yes lang ng yes, guys. Pag So, kagandahan nito, guys, sa tuwing ginagawa niyo 'to, marami silang puwedeng itanong sa inyo lalo na kapag, may mga kailangan siya. Ayan, kailangan niya ng tawag dito, Firecrawl MCP, 'di ba? Kailangan niya ng wait lang, meron siyang tinatanong, guys, ayan. Allow to write .env, yes, allow all edit section. So, may hinahanap siya na .env file, guys. Eto, 'di ba? Ito yung Firecrawl API key natin. So, dito natin ilalagay yung Firecrawl. Yung Firecrawl, guys, ito yung gagamitin nating application para mabasa natin yung mga job posts. So, ano ba yung Firecrawl? So, yung Firecrawl, pakita ko lang sa inyo, guys. Firecrawl. So, ito si Firecrawl. Ito yung gagamitin natin para mabasa natin yung mga job posts na makikita natin sa internet. Kaya gagamitan natin ng Firecrawl. At in-explain ko rin to dun sa nakarang video natin na um, mahalaga yung capability ni Firecrawl kasi guys, yung mga ganitong job posts, hindi to madaling basahin ng AI. So gagamit tayo ng AI para pag nag-share tayo ng job post, link kagaya nito, etong application na to, yung magbabasa nun, para mabasa ni Claude Code yung laman ng website, no? Kung ano yung laman nito. Pag pinis natin dito kasi hindi niya yun mababasa agad-agad. So ilalagay natin yung Firecrawl API key dito. So lagay lang natin yung API key natin dyan. Um, Kunin natin yung API key natin sa loob ng Firecrawl. Ito. Punta kayo dito sa loob, tapos kopyahin nyo lang po yung key, no? So, gawa tayo ng key, yan, and then paste nyo lang dito, workflow for job application. Yan. So, create key. Ang mangyayari dyan, guys, yan, pag kinrate mo yung key, pwede, ika-copy mo yan, and then ipe-paste mo siya dito sa, um, tawag dito sa .env file, no? I-paste mo lang dito yan. So, kailangan, guys, i-secure nyo yan, kasi yung sa akin, di-delete ko na rin mamaya, no? Pero just for the process, papakita ko sa inyo. Pero dapat itong Firecrawl API key, guys, hindi nyo yan i-feed dito kay Claude. Dapat kayo yung manual na maglalagay niyan, no? Makikita nyo naman yan, yung .env. Ito yung secret file nyo kung saan nyo ilalagay yung mga API key nyo, guys. So, yung API key po, mahalaga po yan. Kasi, pag nalaman ng iba kung ano yung API key nyo, magagamit nila yung ano nyo, magagamit nila yung Firecrawl nyo and mahihirapan kayo kasi sila yung magko-consume ng token nyo, no? Kaya kung kayo yung kung magbabayad kayo for Firecrawl, although meron naman yung libre, kung magbabayad kayo at nalaman ng iba yung API key, magagamit nila yung Firecrawl nyo. So that is something na dapat iwasan natin. So yan, no, nilagay na natin yung API key dyan, no, tapos sabihin na nyo lang, no, I already put my Firecrawl API key, no. So yan, nilagay nyo na and then, ayan, yes lang. So ngayon guys, ginagawa niya yung workflow para mapadali natin, no, yung ating job application. So ginagawa niya ngayon yan. Um, yeah, I think kailangan natin i-save. So, hindi niya pa mabasa, no? So, I think kailangan natin i-save. Save muna natin, no? Ayan. Save natin. Ayan, nakalagay naman na dyan. So, try natin muna, no? Try natin i-paste yung, ano, para malaman natin kung nababasa niya na yung API key. So, yeah. Run this workflow. Ang galing po na to. Run this workflow with this job post. So, testingin natin kung gumagana. Ayan, guys. No, nakakagawa na siya ng cover letter. Pero yun nga, basahin natin kung ano yung binasa niya, no? So, binasa niya daw yung job post na to, yung binigay natin sa kanya galing sa online jobs. At nabi niya dyan, what the client or yung task, yung pangalan ng client needs.
So sabi niya kailangan niya ng YouTube strategies to grow a channel from early stage. So yung niche daw is parent, kids, and screen time, no? Yung gaming, social media, blah, blah, blah. Yung strategy plus execution, hybrid, growth planning, content scheduling, SEO, thumbnail direction, shorts repurposing, tapos familiarity with Sunny, Leonard's framework daw, meron siyang binigay na YouTube channel na gusto niyang kopyahin, no? And sinabi din, no, binasa rin ni Claude yung ating relevant skills dun sa pinost natin na yung tinatawag natin na about me profile, no? So, nabasa niya yon. Tapos sinabi niya dyan, ito yung mga relevant skills daw natin. And then, no, things to handle carefully. uh, Critical is that we must include the word Digitox. This is a test. It must be visible and deliberate. So, nababasa rin ni Claude yung yung mga kailangan nating sabihin. So, gumagawa na siya ng workflow uh, workflow. Yung workflow na sinabi natin sa kanya kasi 'di ba? Pinost natin yung prompt natin kanina. Ito yung laman kasi ng prompt, no? Para mabasa nyo bakit ganyan siya ka-smart. So, meron na tayong prompt na sinusunod na step by step, guys. Step by step, scrape the job post, tapos analyze the fit, no? Kung fit ba tayo dun sa position, yung ano ba yung ni client, ano ba yung skills na relevant, no? And then ano ba yung kailangan natin i-handle carefully dun sa job post. So, step 3 is to write the cover letter, no? Sinabi natin diyan, length is 150 to 250 words. Follow any special instructions. Kaya nababasa niya yung mga special instructions. Tapos, iyan pa yung mga rules, no, na kailangan niyang gawin para magawa yung cover letter. That's the reason why ito na yung binuild niyang cover letter. So, guys, sa mga nagsasabi masyadong mahaba yung cover letter yung gagawin natin. So, guys, pwede niyo naman turuan, no, si Claude, na kunyari, I don't want my cover letter to be lengthy. Kunyari sabihin nyo, I don't want uh, cover letter, I don't want my cover letter to be lengthy, yung masyadong mahaba, di ba? I want to shorten this into like 100 words or one paragraph. 'Di ba? Bahala kayo kung gusto niyo i-update, no? Para kasi syempre hindi naman tayo pare-parehas ng kagustuhan sa mundo, 'di ba? Kung gusto niyo maikli, gusto niyo may haba, pwede niyo sabihin, no, 'yoon. Kasi nga yung prompt natin at least 100 words to 250 words, 'di ba? So, pwede niyo siyang turuan na I don't want my cover letter to be lengthy. I want to shorten this into like 100 words or one paragraph. Bahala na kayo doon. Or kung gusto niyo doon sa prompt niyo pa lang, 100 words lang. No, ayan. So, yan. Ganyan ka-exe. I spent 9 years, ayan, Digitox. And yes, I read every word. I spent 9+ years managing YouTube channels for brands, blah, 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 blah. Um, so, ayan. Ganyan lang kaikli yung binigay niya. No? So, yan na yung cover letter na binigay niya. Pero kung gusto niyo ng medyo mas detalyado, follow nyo lang yung prompt na binigay natin. Kasi yung prompt natin nakalagay dyan, guys, 150 to 200 words. No? So, kaya masyado siyang medyo mahaba. So, kung okay na sa inyo yon, so binigyan niya rin tayo, guys, ng one video script, no? 1 to 2 minutes na pwede nyo sabihin, like, pwede kayo mag-record ng long video nyo, like, Hi Tash, my name is Chad Godoy, and I'm a YouTube strategist with over 9 years of experience growing channels in the health and finance space. I manage YouTube for Healthline Media, one of the largest health brands online. I spent nearly a decade growing diversity.org through consistent search-based content strategy. I also built and manage faceless channels from scratch, which means I know exactly what the early stage looks and feels like. Your channel helping parents navigate kids and screen time is the kind of mission-driven niche I genuinely enjoy. High search intent, undeserved, and just that actively looking for guidance. So binigyan niya na rin tayo ng 1 minute video script if you want to record yourself para mabigay nyo rin yung video para at least magkaroon ng personal feel si client na hindi masyadong AI yung ginagawa natin, di ba? So yan, kung gusto niyo na yan, pwede niyo yan i-learn as a skill, no? Tuturuan niyo si Claude, kunyari, okay, I want this process to be a skill. So whenever I put
Whenever I need a cover letter for my job application, I just pull this skill. Ayan, sabihin mo siya na gusto mo siya matutunan as a skill. So, aaralin ni Claude kung paano niya siya ito-turn into a skill na whenever you see a job post, yung ginawa natin kanina in the beginning, ipupull niya yung skill na yon. So, ngayon, inaaral niya. No? Done. The skill is now registered globally. Here's how to use it. Ayan. It will automatically scrape the URL, read your profile, and output the job analysis, cover letter, and video script every time without you needing to explain anything. Works from any project or session. So, ano yung kailangan nating sabihin? Slash apply lang daw. Slash apply. Please save the skill in the workflow because I don't see it. Kasi dapat malikita natin yan. I don't see it. Ayan. Kailangan makita natin yan guys dito eh. So, kailangan ipasave natin yung skill. Ayan. Para i-command na lang natin. Claude workflow. Dapat meron. Ayan guys. Huwag kayong matataranta guys kapag kapag gumagawa kayo ng workflow. Kasi parte lang yan ng ng pagpanda. Ayan, done. It's now save as .plot commands, apply.md. Commands daw, apply. Yan, okay. So, dapat, guys, ang nangyayari, lang slash apply, ayan. Tapos, ipipaste natin to. Paste natin yan dyan. And then, kailangan basahin niya yan. Okay, guys. So, natapos niya na yung na-turn niya na sa skill. So, kung mapapansin nyo, on the left side, no, meron siyang apply. So, ang gagawin nyo lang, no, sabi niya dito, para makagawa kayo ng mabilis na cover letter na wala na kayong i-explain sa kanya, ay open nyo lang tong job application workflow, kung saan nyo siya nakasave, and then itatype nyo lang po yung slash apply, tapos yung job post na yung job post kung saan nyo nakita, no, yan, pipaste nyo lang yan dyan. So, tapos na. Ganun lang, no? So, sa mga nahihirapan, guys, intindihin to. Meron tayong Claude AI tutorial playlist po. Para makasunod kayo, panoorin nyo muna yung Claude Code, Claude AI Introduction, para at least kung ano yung nahihirapan kayo maintindihan dito sa ating in-explain, makasunod po kayo. Pero alam ko naman, madali naman dyan kasi meron tayong prompt. So, kung kailangan nyo yung prompt, just type na Claude prompt dito sa ating video na to. Bibigay ko po sa inyo yung prompt or ilalagay ko dyan sa description. Hanapin nyo na lang dyan. So, yun lang po. No? So, if you want to learn more about Claude Code, just subscribe to this channel and like this video po para mas matulungan ko pa po kayo in the future. Yun lang po guys. Have a nice day po. God bless to everyone.